Who among you knows the story of Daniel? Daniel. Alam natin yung story ni Daniel, no? When, siguro i-summarize natin so at least those who haven't heard, especially yung mga bago po natin ay maintindihan nila ang kalooban ng Panginoon. Now, ito, summary ko lang ito, no, in my own interpretation. Kasi kung babasahin natin ito, here, ang tawag mo dito, tatagal tayo, no? Let me just summarize, no? When King Jehoiakim, king of Judah, King Nebuchadnezzar, the king of Babylon, came to Jerusalem to besiege it. Sabihin besiege, lulusobin niya. Kasi ang giyera noon, iba-iba talaga ang panahon ng tao. Kasi noon, ang giyera ngayon, economic kung mapapansin nyo. No? Economic. And everyone is fighting up against. Hindi na katulad, ang iniisip kasi nating war, it's like yung World War II, yung bakbakan talaga. Pero ngayon, economic. But we're not going to explain that. But when you are in the midst of war, and when your country does not abide to the will of God, the Lord always hands us to our enemy so that we will learn, we will continue to seek His face, know His ways, and we will not take for granted the freedom that we have today. Alam niyo po, halimbawa, isang halimbawa, no? It may not be a war, but if you will look into it, sa taon na ngayon, or at least 2025, 2026 na next year, ilang araw na lang, Ngayon, isipin niyo pong mabuti, saan kaya yung pinakamadaming Kristiyano? Nasa Pilipinas ba? Yung totoong Kristiyano, Hindi yung dahil wala ka lang religion, sige, Kristiyano na rin ako. Hindi ganun Kristiyano. Pero yung Kristiyanong totoo, na nagsasaliksik sa salita ng Panginoon at inalam ang kanyang kalooban. Ang pinakamadaming Kristiyano po in the whole world is in China. In China, yes. Not to the point that recently, China demolished every religion. Wala na silang freedom of religion. They have to commit or submit to maging loyal sa CCP. At alam niyo po, lahat ng churches doon na tumanggap ng tithes and offering for the last 10 years, last 15 years, kinulong. Halimbawa sa Pilipinas. Halimbawa lang, no? Halimbawa ngayon, nagtatights kayo for the last couple of years na ever since na nag-pastor ako in 2010. Isang example yon na kung saan kapag tumanggap ang simbahan ng tithes and offering, yung pastor makukulong for who knows how long. Madami nang nangyayari ngayon, kaya yung mga churches ngayon sa China dinidemolish. They all went back in an underground church. Sipin nyo yun, no? But, in spite of all of these things, they continue to persevere up to the very end. Kaya we're praying for our brothers and sisters sa China. We're praying that the Lord will continue to strengthen them. Pero habang sila ay nape-persecute, sila ay lumalalim sa Panginoon. Habang tayong may kalayaan, ni minsan sa isang linggo nahihirapan pa tayong buksan ang ating Biblia. Alam niyo po, mapapahiya tayo kapag tayo ay humarap sa mga Chinese brothers and sisters because they know the word by memory. By memory yan. Alam niyo yung ginagawa nila? Dahil kapag nahulian ka ng Bible sa China, kulong ka. At minsan talagang solid yung persecution. Kaya ang ginagawa nila, halimbawa sa isang page,
ano yan, pupunitin nila, ibibigay nila sa'yo. I-memorize mo yan. Meron kang ilang minuto lang para i-memorize mo yan. I-memorize mo yan. Dahil pag hindi mo na-memorize yan, kukunin yan sa'yo. Which is totoo. Kapag nahulian sila ng maliit na papel, sinusunog, at hindi lang yon, mailatay pa yon. Imagine niyo, no? Habang nilalatay sila, halimbawa, memorize mo yung Psalms 23, no? Habang nilalatay sila, the Lord is my shepherd. I shall not want. It's burning inside their mind. But you see, because some of us take for granted what we have today, we skip it. We don't look for it. But when persecution comes, then we call upon the name of the Lord. And sometimes, some of us are telling the Lord, kung mahal talaga kami ng Diyos, bakit nangyayari sa buhay namin itong mga ito? Mahal ka ni Lord, kaya nangyayari yan sa buhay mo. Dahil kapag lahat is rainbows and butterflies, lahat kasaganahan, hindi ka natatawag kay Lord. Kapag madami kang pera ngayon, wala ka dito ngayon. Sinong nangangailangan ng pera dyan? O, kaunti lang kami. Ibig sabihin, ngayon lahat sa inyo mayayaman, no? O, sinong nangangailangan ng kagalingan dyan? Sometimes we are asking, or the Lord, why are we suffering in such? Because if you will not go through as such, you will not call the name of God. Hindi mo naman alam yung puso namin, Pastor. Oh, come on. Come on, people of God. The Lord knows when to give it to us, how to give it to us. When should we receive if we are ready? And if we are not, He will not give it to us. Kasi alam ng Panginoon that sometimes great blessings destroys us. Yung malalaking blessing, hindi lamang po yung blessing sa financial, blessing din yan sa good health, blessing din yan sa deliverance, prosperity in every way. But you see, God give us according to what we can handle. And in the time of Daniel, yung mga Israelita ay nagrebelde sa Panginoon. That's why when King Nebuchadnezzar besieged Israel, the Lord handed them over Babylon. Kasi kung mahal talaga ng Panginoon ng Israel, bakit niya ibinigay sa King of Babylon? Kasi alam niyo po, if you will look at the stories in the Bible, meron palaging yung they walk with the Lord, that eventually, nung sumagana na sila, they went astray. Tapos kapag kawawa na naman sila, they will call upon the name of the Lord, then eventually God will save them. Alam niyo, laging ganon. And sometimes, during the time of Joshua, God actually uses Israel to punish those who are practicing evil. Kaya nga binigay ng Panginoon ang Canaan, yung kabuuan ng Middle East, sa mga Israelita noong panahon ni Joshua, it's because they are practicing evil in the sight of God. Abomination in the sight of God that they need to be judged. And when Israel practices the same evil things, God handed them over their enemies. Kaya ngayon, habang na-persecute ang mga Israelitas, ngayon, sila naman yung pinaparusahan ng Panginoon sa kamay ni King Nebuchadnezzar. And during this time, lahat ng walang silbi pinatay ni King Nebuchadnezzar. Lahat ng walang maitutulong sa kanyang kaharian ay sinira niya. Lahat ng mga ornaments, mga golds, silvers, and every treasures of Israel, lahat ng ginagamit nila sa temple, alam niyo, kinuha yan ni King Nebuchadnezzar at dinala niya sa kanyang lugar at nilagay niya doon sa kanyang mga Diyos-Diyosan. Pero si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, Shadrach, Meshach, and Abednego, eventually,
sila ay nang dahil sa kanilang wisdom and knowledge, nang dahil sa presence ni Lord sa kanila, because they are true and continually submitting to the will of God in spite of persecution. Kung babasahin natin ang buong Daniel, ni minsan hindi nyo maririnig sa kanila na nagreklamo sila, Lord, bakit mo ginagawa sa amin to? But you see, they adapt. Sabihin natin, adapt. 1, 2, 3, go. Sa Tagalog, anong Tagalog ng adapt? Dapat marunong tayo yung mag-adjust. English pa rin eh. Okay. English pa rin yun, no? We must learn how to adjust in every situation. Kaya hindi dapat tayo maging confident on what we have. Some of us are confident on our job. Confident tayo sa ating sariling trabaho. Kaya kapag natanggal tayo sa trabaho, hindi natin alam kung saan tayo kekempot para kumain, di ba? Hindi natin alam kung anong gagawin natin. But you see, when God removes something out of you, He gives you something else. But you see, you must recognize where the Lord is leading you. Parang ano yan, sabi ko nga sa music team, parang you must know how to know where the flow of the Spirit is moving in order for you to sing what you have to sing. Because you do not just sing because you feel like it, but you must know where the Spirit is leading you. Nakasubok na kayo ng praise and worship na yung, hindi sa atin to hindi sa inyo wag kayo ma-offend ma. Yung pa-chorus ng pa-chorus, yung song leader. Wala na yung espiritu hindi mo nararamdaman, bumaba na, wag ka na magko-chorus. Kaya nga ito, may mga na-invento yung mga music team. Or hindi naman na-invento, pero yung meron yung tatawag na in-ear. Kaya yung sa in-ear, pwedeng sabihin ng music director, tama na, ibaba mo na. Na siya lang ang nakakarinig. Hindi marinig ng congregation. It's something like this. When God leads you into your life, you must know where the flow of the Lord is going. Kaya si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, they know the flow where God is leading them. Kaya in spite of the persecution na kanilang nararanasan dahil sa paglusob ni King Nebuchadnezzar sa Israel, alam nila kung anong gagawin nila. They stayed with the Lord, they trust God wholeheartedly, and their faith is in the Lord. Kaya hindi sila nag-aalala. Alam niyo ba na kapag ang presensya ng Panginoon sa inyo ay matindi, ikaw ay gumagwapo at gumaganda? Amen? Lahat ng gwapo at maganda magsabi ng malakas na, Amen! Di ba? It's because when the Spirit of the Lord dwells within you, you cannot remove that blessing of favor. Kaya dahil dito, nakita sila ang utos ni King Nebuchadnezzar. Lahat ng gwapo, lahat ng magaganda, lahat ng matadalino, huwag niyo silang papatayin. Dalhin natin sila sa Babylon. And they will serve as my servants. Nagkaroon pa sila ng training. A couple of years, training kung paano mag-serve sa kaharian ng hari na si King Nebuchadnezzar. Kaya ito, while they were training, they continually rely on the Lord. Sino na po nakapunta sa inyo sa ibang bansa? Sino nakapunta na? Sinong gustong umalis ng ibang bansa? Sir, kung pwede lang. Alam niyo po, pagpunta kayo sa ibang bansa, iba-iba Iba-ibang culture yan. At kapag hindi kayo sanay, lalo na sa kinakain, ay naku, grabe, mag-a-adjust ka talaga. Daniel and his friends were trained na, sabi kasi ng king, na ito yung ibibigay na pagkain sa kanila. Ito yung iinumin nila. Pero sabi ni Daniel, hindi ito yung nakasanayan namin. It's going against the word of God.
Kaya sabi ni Daniel, pwede bang iba na lang yung pagkain na? Bigyan nyo kami ng gulay. Okay. At bigyan nyo lang kami sa inumin namin, bigyan nyo na lang kami ng tubig. Ayaw nung nagte-take care sa kanila, yung naka-assign na para alagaan sila. Sabi niya, kasi pag pumayat kayo, papatayin ako ng hari. Pag pumangit kayo, sabi niya, itest mo lang kami kahit na 10 araw lang. Na makita mo kung ano yung diferensya. Bigyan mo kami ng gulay at tubig at yung mga pinapakain mo ng King's Choice Food. Kasi ang King's Choice Food, puro meat, puro taba, at puro ang inumin nila alak. No? In our generation, Coke. Ayan. Subukan nyo lang. Sabi niya, subukan nyo lang. So, and after 10 days, mas maganda yung hubog ng kanilang kutis. Mas gwapo sila kaysa doon sa ano. Kaya iniba ng yung kanilang caretaker, iniba nila yung routine na pagkain para gumanda at pumogit. Tumalino pa rin yung mga inaalaga nila. You see, and during this time, look at this. Daniel and his friends trusted God. Trusted the Lord. The Lord said in His Word sa Proverbs chapter 3, trust in the Lord and rely confidently on the Lord with all your heart. Rely and do not rely on your own insight or understanding. In all your ways, know and acknowledge and recognize Him. Know, acknowledge, and recognize Him, and He will make your path straight and smooth, removing any obstacle that blocks your way. When you trust the Lord, hindi ito yung trust the Lord, I trust you, tapos kinakabahan ka. That is not trust. Ang trusting in the Lord is that you will come into whatever decision it is that God leads you to, you will go there and will just move into it without minding what will happen next. Hindi kayo nag-aalala sa mga pangyayari. Halimbawa, alam niyo po, ang hindi pag-aalala is something, siguro ito lang yung may example ko. Kasi noong 2014, hindi na po lingid sa inyong kaalaman na nawala sa amin yung school building. Hindi yung school, no? Yung school building lang. For a couple of years, we are shaken. Every day we're shaken kasi daily yon. Daily yung persecution sa different owners na bumili, no? Hanggang sa, siguro sabihin ko na, ito yung trusting, hanggang sa napagod na kami. Nasubukan nyo na nagkaroon kayo ng problema, napagod kayo sa problema na gano'n. Nasubukan nyo na ba? Napagod kayo sa problema to the point na, hayaan mo na. Hayaan na lang natin ang Panginoon. And you said, Lord, we will trust you. The moment that we have that kind of confidence in our heart, that trust, and that's when the Lord make His way. Kaya kapag may mga circumstances, halimbawa sa school na kukunin yung building, ganito, ganyan, etc., etc., kami naman, pagod na ka. Bigay niyo na. Kung kukunin na, bigay niyo na. Pwede pa rin naman tayo mag-operate. Building lang ang nakuha nila, pero hindi nila pwedeng kunin yung operation natin sa school. Madami tayong pwede adjust. Yun yung aking encouragement sa family lagi. Kaya, noong nagkaroon na kami ng confidence na gano'n, that is what we call trust. Do you trust the Lord with your health? When you are sick? I remember, I think, nakwento ko po sa inyo last week, no, na all of a sudden, nahirapan akong huminga. Yung, parang yung may sakit na yata ako, sabi ko pang gano'n, no? Then I started praying, Lord, what's this? Sabi ko, Lord, tumatanda na yata talaga ako. I started breathing hard. Sabi ng Panginoon sa akin, fast and pray, and you will see that you are fine. Then I fasted and I prayed. And eventually, okay na ako. Kaya nga, ewan ko ba kung saan namin nabili yung bigas na yan, no? It has something to do with the bigas. Then after noon, yung
may nahuli sa Bulacan, ika ko nga sa inyo na nagbebenta ng mga lumang bigas, pinaghahalo yung hasmin, saka yung mga lumang bigas from different places, India, Vietnam, anywhere else, halo nila, tapos papabungan ng pandan para maibenta ng mahal. Hindi porke mahal, okay. Okay, kaya sabi ko kay mama, mapalitan natin. Palitan natin saan tayo bumibili. Mas maganda na yung sa palengke talaga dahil alam mong ano yan. Ewan ko saan nila nabili yun. Anyway, after napalitan yung bigas, kanin, okay na ako. Okay, akala ko ako lang, kaya tinanong ko rin sila. Si Annie, ganun din. Pero yun yung ganyang bigas lang, yung kaperanggot na lang ganyan lang, na hindi pa na mabilis matunaw sa tiyan ko. Ewan ko kung ano nangyari doon. But you see, the Lord protects us and reveals to us what is up. That's why when you trust the Lord with your health, when God says, you are okay, you are okay. Even if you are not, when the Lord says so, you are fine. Kaya pag sinabi ng Panginoon na itong pulpit na to, red, kahit na ganyan ang kulay niyan, magiging red yan pag sinabi ni Lord. That's how true the word of the Lord is. That's why when God says that He is going to heal you, or should I say, you are healed, past tense, then you are healed. Amen? Kaya nga ito po, Daniel and his friends trusted the Lord. When we say trust, hindi yung alinlangan. Pero yung trust, na napagod ka na sa problemang yon, Lord, bahala ka na. Ganun na level of trust. Amen? So lahat ng problema nyo, isipin nyo po ngayon, pagod na ba kayo? Sinong pagod na sa problema dyan? Magsabi ng amen. Okay, kakaunti lang yung may problema. Sa may mga matitinding problema, magpakapagod lang kayo. Hanggang sa magsawa kayo sa problema na yan. Kasi susubukan tayo ng Panginoon at pag napagod na kayo at binigay nyo na sa Kanya, hinihintay lang naman ng Diyos na ibigay mo sa Kanya ang problema mo. Amen? Kaya yung problema namin sa pera, binigay na namin, Lord, bahala ka na. Total, sa'yo naman itong school na to. Wala na kami, Panginoon, magagawa. Kung kukunin mo sa amin to, mawawala to. Sasabihin na lang namin sa inyo, Lord, blessed be the name of the Lord. Amen? Ganun na lang ang gagawin natin. Pag nawalan kayo ng trabaho, ano sasabihin nyo kay Lord? Blessed be the name of the Lord. Let's just thank the Lord. Kasi when we learn how to trust Him, we will be confident. Ito yung trials and tribulation na sinasabi sa James chapter 1. Ano ho? Because we will be able to overcome. Anyway, Daniel and his friends trusted the Lord. That's why they have favor in the sight of a foreign land. At least sa king. Ito namang siraulong king na ito, nagkaroon siya ng panaginip. Nagkaroon siya ng panaginip. Ang sabi niya sa mga wise men niya, nagkaroon ako ng panaginip. At yung kaluluwa ko ay hindi sabihin na natin nabagabag. Tinawag niya yung mga wise men niya. Sabi ng mga wise men niya, O king, sabi niya, tell us your dream and we will give you the interpretation. Kasi hinihingi ng king yung interpretation. Pero sabi ng king, hindi ko sasabihin sa inyo. Bakit ko sasabihin sa inyo? Kasi pag sinabi ko sa inyo yung panaginip ko, baka mag-uusap-usap lang kayo na magkaisa yung interpretation ninyo. Kung wise talaga kayo, sabi ng king, sabihin nyo sa akin yung panaginip ko at yung interpretation na ito. Sabi ng mga wise men niya, O king, nobody can tell your dream except the gods. Hindi namin kayang sabihin sa iyo ang panaginip mo. Sabihin mo sa amin yung panaginip mo, interpret namin. Pero sabi ng king, hindi. Sabi niya. Sabihin nyo sa akin yung panaginip ko at ibigay nyo sa akin yung interpretation. Sabi ng mga wise men, tanging Diyos lang
ang makakapagsabi sa inyo ng panaginip mo. Nagaling si King Nebuchadnezzar, sabi niya, lahat ng mga wise men ng Babylon, patayin ninyo. Papatayin na. So kabilang si Daniel, Hananiah, Mishael, at Azariah, itong group of Hebrews sa wise men. Kasi matalino sila, andun, kabilang sila sa wise men. No? Kaya nung papatayin na si Daniel at yung mga kaibigan niya, sabi ni Daniel, yung binasa natin kanina sa chapter 2, verse 14, sabi niya, Daniel replied with discretion and discernment to Arioch, the captain of the king's bodyguard, kasi papatayin na sila, who has gone to slay all the wise men of Babylon. And he said to Arioch, the king's commander, for what reason the decree of the king is so urgent? And Arioch informed Daniel about the matter. Sabi niya, pinapapatay ng hari lahat ng wise men. So Daniel went to request the king that he will give him time in order that he might declare the interpretation to the king. Look at this in verse 17. And Daniel went to the house and informed his friends, Hananiah, Mishael, and Azariah, about the matter, and that they may request compassion from God of the heavens concerning this mystery, so that Daniel and his friends will not be destroyed with the rest of the wise men of Babylon. They inquire of the Lord. Daniel and his friends inquire of God, because only the Lord could reveal this secret. Ang iniisip kasi natin, bakit nangusap ang Diyos kay King Nebuchadnezzar, hindi naman siya mananampalataya. Tandaan ho natin, lahat ng mga kings in the olden times and even in this time, God placed them there. Even though we think that they are evil, still God placed them there in His own purpose and will. Kaya lahat ng mga nasa posisyon ngayon, ang Diyos ang naglagay dyan. Kung ang Diyos ang naglagay dyan, Pastor, bakit corrupt yun sa atin? Hindi ko alam. Only God knows. And when God decides as such, He still speaks to these kings in dreams. Kaya nga nabagabag. Tandaan natin, sa panahon din ni Pharaoh, in Joseph's time, the Lord also spoke to Pharaoh in dream. And at this time, nung si King Nebuchadnezzar naman ang naging hari, the Lord speaks to him in dream. So when Daniel and his friends seek the Lord earnestly, and the Lord revealed to them the secret and the mystery to the king. They trusted the Lord. Sabi ng Panginoon, you trust Him. Ang katumbas ng totoong pagtitiwala sa Panginoon ay hindi yung kinakabahan ka, pero yung confident ka. Ibig sabihin, confident ka. Halimbawa, sinong maganda at gwapo dyan? Confident ba kayo sa sarili nyo? Lahat ng maganda at gwapo magsabi ng Amen? Okay. You are confident that you look good. Na hindi ka mapapahiya kapag nag-attend ka sa ganyang event. And some of us, listen to me, kapag wala kang confidence sa sarili mo, ibig sabihin, nakikita mo na may mali. Kapag may mali, ayusin mo. Halimbawa, pag nai-insecure ka sa size mo, anong gagawin mo? Mag-diet ka. Amen? Huwag kayo ma-offend sa akin. Ano ho? Sinasabi ko lang ang katotohanan. Kaya nung sinabi ni Brother Mon sa akin, oh Max, sabi ko, kamusta ka na? Okay lang po, tumataba tayo ah. Aray, sabi ko. Pero, ginawa ko, nagbawas ako. Kaya nga, alam niyo po, hindi ako nag-aalmusal eh.
Pastor, kailangan natin mag-almusal because that is the most important meal of the day. Says who? Says who? Alam niyo po yung breakfast, lunch, and dinner is ginawa lang yan ng mga elites. Okay? So that you will not fast. Tayong mga Pilipino, meron pa tayong merienda. Ha? So kapag lumalaki tayo, umiiyak-iyak tayo sa harap ng salamin. Come on. Discipline yourself. Alam niyo po, anyone who cannot discipline themselves, at least in their body, will not be able to discipline themselves in other things. Do not be offended, but hindi, Pastor, nasa lahi lang namin. Might be, but you see, if you are confident, kahit na malaki tayo, if you are confident, mararamdaman mo sa tao yun. No? That's why when we have confidence in God, confidence that He will save us because you have been through a lot. That's why when you go into certain things, trials and tribulations in life, and you will find that God is going to save you, you are confident. Amen? Kaya, hindi ko alam, no? Dati, nung medyo bata-bata pa ako, parang ang tanda ko na, no? Nung medyo bata-bata pa ako, takot ako mamatay, kaya lagi akong nag-iingat, lagi yung sinasabihan nila, Pastor, na kapag punta ka sa school, Manila, tingnan mo yung mga paligid mo, baka may mang hold up sa'yo, ganyan-ganyan. Alam naman natin kapag tumira tayo. So, alam niyo po, 6 years ko sa Maynila nag-aaral, pero minsan hindi ako na-hold up. Hindi ko naranasan yung hold up. It's because I am confident that the Lord is going to save me. Amen? Ni Pastor, baka maaga kang umuwi, no? Musician po ako nun. Isa yun sa mga pinagkakakitaan ko habang nag-aaral. Tumutugtog kami sa mga iba-ibang lugar, iba-ibang places, at minsan umuwi na kami talagang umaga na. But see, never akong na-hold up because I know God's going to save me. And even if I die, I'm confident that that is the Lord's will. Kaya nga sabi ko po sa inyo, if it is not your time, wala kang magagawa. Pero kapag oras mo na, uuwi ka na. But you see, when God called you, and God gave you a purpose in life, God called you specifically to do something, and if you haven't done anything yet, I'm telling you, God is going to take care of you. Ibig sabihin, hindi mo pa natatapos yung ginagawa mo para sa Panginoon. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, sabi ko kay Lord, Lord, okay na ba itong ministry na to? Sabi ko, itong ministry namin sa maliit na church, pero madami kami mga bata sa school, and continually we are ministering to these children. Sabi ng Panginoon sa akin, hindi pa yan. When the Lord told me na hindi pa yan, there is more to it than this, then yung confidence ko sa Panginoon, Lord, ibig sabihin, tatagal pa ako. Madami pa kaming gagawin. Okay? Kaya hindi po hindi ako nag-aalala kung mamamatay ako or what. Kung mamatay man ako in whatever circumstances, I know God is going to replace me with somebody else who will run this ministry. That kind of confidence, no? Ngayon, kapag tayo ay nag-aalala sa ating buhay, ibig sabihin yung confidence natin wala pa sa Panginoon. Meron tayong sakit. Are you afraid to die? If you're still afraid to die because of sickness, ibig sabihin you're not ready to go home yet. But you see, Paul says in his epistles, to die is gain, to live is gain, to die is gain. Because if we live, we can continue to teach. If we die, we'll be with the Lord. And that's the greatest thing because there will be no suffering anymore. There will be no more crying. There will be no more pain. Ang ganda siguro nun, no? So someday yun yung pinaka-ninanais natin. Now, that confidence is what we must have in the Lord. James chapter 1, verse 5, buksan po natin yung Bible natin. Sabi niya dito, James chapter 1, verse 5, if you need wisdom, ask
our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. When you ask Him, be sure that your faith is in God and in God alone. When you ask something about the Lord, be sure. Sabihin mo sa katabi mo, be sure. Be sure. Siguraduhin mo na yung pananampalataya mo ay sa Diyos lamang, and do not waver. Huwag kang mayayanig, for a person with divided loyalty is as unsettled as the wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people should not, look at this, such people should not expect to receive anything from the Lord. If you ask not in faith, and I'm telling you this right now, huwag ka mag-expect sa Panginoon. If you're asking for healing, God is going to heal you, then expect that you will be healed. Amen? Parang ganito yan. If you expect the Lord that God is going to heal you, learn how to practice His ways. Kaya nga sinasabing ko, yung iba kasi, Pastor, hindi ako pwede mag-fast kasi meron akong health issues. Ano yung health issues mo? Sabi ko. Pero ito yung gusto ko pong ma-recognize at ma-realize ng bawat isa. Every person I knew at this time, every person at the past, and even Jesus in His time, they were able to exercise the very calling that they're called to do only after they fasted and prayed for 30 days. Yung kakilala ko, yung mga kakilala ko sa Singapore, doon nag-boom yung kanilang ministry. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo po ako, hindi ko kaya mag-fast ng ganong katagal. 30 days, no? 30 days. But you see, if you really want to establish the kingdom of God through the calling that God has given you, breakthrough ba ang sinasabi? Learn how to do this. Pero pag idadahilan natin, Pastor, meron kasi akong health issues. Hindi ba mas magandang mas mamatay na lang tayo sa fasting and praying kaysa mamatay tayo sa sakit? Hindi ko kayo pinipersa, but I want you to think about this. Do you think if you seek the Lord earnestly and in this way, do you think God will not save you and heal you? He will. Kaya nga ito po ang kailangan natin gawin. When we ask the Lord, we ask our generous God, Lord, of something. Sabi ng Panginoon, ask in faith, not wavering, not being moved. Hindi ka nag-aalinlangan dahil ililigtas ka ng Panginoon. Yun yung kaligtasan, pananampalatayang sinasabi ng Panginoon. Kaya ito pong gusto kong isipin nyo, ano ho? Kaya ulit-ulit yung ating pagsubok sa buhay. Kasi hinihintay lang ng Diyos na mapagod ka at umasa ka sa Kanya. Kaya pag pagod ka na at ayaw mo na, bigay mo na kay Lord. Bigay mo na kay Lord. Pag binigay mo na kay Lord, doon Kanya liligtas. Kasi patuloy kasi natin sinusolve yung sarili nating problema eh. We're trying to solve what we cannot solve. That's why when we told the Lord na, Lord, ministry mo naman to eh, sabi. Ikaw naman nag-start ng school na ito. If you're going to take it away from us, then be it. Less problem sa amin. Sabi, less problem. Actually, ito po less problem sa amin. Kaya nga, sasabihin ko sa inyo, share ko to sa inyo. If you think that running a school is all beauty and glory, nah. Kung ako lang mamimili, no.
Imagine that, no? Ito kasi sige yan. Itong parent na to, itong batang to, sara na natin yung ministry. Sara na natin, wala tayong problema. Sasabihin ko po sa inyo, mayaman kami kapag hindi kami mag-start ng ganyan. Hindi kami titira sa AMSIC. Mayaman kami kapag wala itong school. Pero alam niyo po, God called us here for the sake of the children. And if we will not do this, the next generation will be in danger. Kaya nung ginawa namin, pinagpatuloy namin yung ministry to, sabi ko nga sa kanila, part ng school ang pasaway na parents, part ng school ang pasaway na bata. And we are here to educate them. Hindi na kasi matutuwid to. Kaya nga tayo luluhot at mananalangin para sa mga taong to. Alam niyo po kasi pag nagtayo ka ng school, hindi ka pwedeng mamili ng estudyante, hindi ka pwedeng mamili ng parents na papasok sa inyo. Hindi ka pwedeng mamili. At i-reveal ko sa inyo yung plano ko. Like ko sinasabi sa kanila sa school, sa administration at tuwing meeting kami, sabi ko sa kanila, dapat itaas natin yung tuition. Pastor, pag tinaas yung tuition, wala na mag-enroll. I'm telling you, madami pa rin. Sa preschool pa lang namin ngayon, nagpipilahan na sila. And I'm telling you na to the point na gumawa na, ayaw na ng mga teachers na gumawa ng pangalawang section. Pero we prayed, we asked the Lord, sabi ni Lord, mag-open ng second section. Then we did. Okay? Sabi ni Lord at tayo magagawa. Ngayon, kapag papasok pa sa third, hindi ko alam kung kakayanin pa namin. Kaya nga, sabi ko sa kanila, we pray for all of these things na everything na gagawin natin para sa ministry. So if we give up, walang mangyayari. If you give up to the very call that you are called to do, walang mangyayari sa ministry mo. Makinig kayo mabuti at dito kayo dapat kabahan. Okay? Kapag tinawag ka ng Panginoon sa isang bagay at hindi mo ginawa, puro ka dahilan, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, paano to? Madami kang reklamo. Ang tawag doon sa Bible, murmuring. The Lord hates it. Kapag hindi mo ginawa ang panawagan mo, magtatalaga ng Panginoon na ilalagay niya sa posisyon at sa anointing na ibinigay niya sa'yo. At kapag nangyari yon, pwede ka nang umuwi. I've seen this many times. And some people, kasi while growing up, ako kasi nag-observe ako, tinitingnan ko yung mga tao. And I have seen different people. Look at me, no? I know for sure. Kasi lalo na noong 2010 when the Lord anointed me to become a pastor, I see people, I see their calling. And I know as several times na to, nakakita na ako ibang mga tao na I know they are called to be a pastor and they are trying to be a businessman. Kaya kapag ka-close ko sila, I will rebuke them. Like for instance, itong couple na kakilala ko, sabi ko, hindi po kayo tinawag sa business. Hindi, pastor, kasi may opportunity kami. Opportunity and we cannot, sinasabi ko po sa inyo, ngayon pa lang, do not enter that because sabi ko, I know that you are called to be a pastor. Ay, hindi, pastor, hindi kami siguro tinawag na, bahala kayo. Let it be. They started a business. When they started a business, ano nangyari? Nasira yung relationship nila doon sa kasi they did not handle the money well. Binigay sa kamag-anak para ibilhin ito, ganyan. Ito naman si kamag-anak. Anong ginawa? Nilustay. Ngayon, sabi naman nung kakilala ko, asan na yung pera? Nag-away silang kamag-anak at hindi nila alam kung paano nila harapin yung investor nila. Ano nangyari? Sira ang business. Tapos tumawag sila sa akin, Pastor, di namin, gusto kong sabihin sa kanila,
Ano sabi ko? Pero alam niyo po, hindi tayo gano'n. Sabi ko po sa kanila na tinawag po kayo magpastor. Why don't you try the Lord? Subukan nyo lang po ang Panginoon. Subukan nyo lang po. Sabihin na natin 3 months. Give the Lord 3 months. Sige, Pastor, since you requested this, we will pray na mag-asawa and we will do our best. Alam nyo po, first week pa lang, nagtayo sila ng church, first week pa lang, mas malaki na sila sa atin. First week, donations are coming, help are coming, people are going to them. Tapos nung tinawagan nila, Pastor, totoo nga, dito nga kami. Dito nga kami tinawag. Ang laki na po ng kanilang church sa Cebu. Sabi ko sa kanila, tingnan nyo. Tapos nung nakita ko sila nagpa-pastor, Lord, baka naman. Baka pwede nyo kami sunod. Pero alam nyo po, because they are called them. There, in that specific calling. Now, when you are called into a specific call at wala kang ginagawa, I'm telling you the truth, God will give that anointing to somebody else. Kaya ang sinabi ni Lord sa akin, anak, gusto ko tayo magpastor. Sabi ko kay Lord, Lord, ayoko. Magpapastor. Ayoko magpastor, Lord. The Lord spoke to me the second time. Anak, magstay ka sa Pilipinas, gusto kita magpastor. Sabi ko ng pangalawang beses kay Lord, Lord, ayoko magpastor dahil walang pera sa pagpapastor. Sabi ko, ang pera. Ayoko, Lord, aalis ako ng ibang bansa. Pangatlong beses, sinabi ko kay Lord na, Lord, aalis ako ng bansa. Sabi ni Lord sa akin, anak, stay. And when the third time the Lord rebuked me, nagkasakit ako. Alam niyo po, itong sasabihin ko sa inyo, if in my deathbed, sinabi ko kay Lord, Lord, ayokong magpastor, I will be taken up. That will be the last. But during my last rebuke from the Lord, when the Lord called me, sabi niya, anak, gusto kita magpastor. Sige na nga, Lord, matatalo ba ako sa inyo? And then when I said yes, God placed me to where I am right now. Am I blessed? Am I prospering? In many ways. Kaya nga, alam niyo po, nakakapagturo ako, ibig sabihin nakapag-preach ako na hindi nag-aalala sa finances ko because I know God is going to provide. And what way, Pastor? Meron po akong business, Hindi ko po yan iaasa sa donation ng church. No, hindi ko gagawin yun. Kaya sinasabi ko po sa inyo, kapag ayaw nyo mag-tithes, bahala kayo. It's up to you. But it's written in the word of the Lord na yung tithes and offering is a discipline for us to give what is due to God. Sabi nga sa New Testament, ibigay mo kung ano yung nasa puso mo. Na yung wholehearted, kaya pag nagbigay ka ng 10% mo, bigay mong wholehearted. Huwag mong itatanong kay Pastor, Pastor, sa inyo ginamit yung tinights ko sa inyong 1 million. Kung itatanong mo pa yan, ibabalik ko sa inyo yun. Okay? Sa'yo na 1 million mo, hindi namin kailangan ng 1 million mo. Kapag masakit sa loob mo. Sino na kapag magkano, pag meron kang 1 million na tithes, magkano yung sweldo mo kada buwan? Wow! Yayamanin. Okay? Big time. Lagi po sasabihin sa inyo, we are using all of these things para mag-continue yung operation natin dito sa church, most of all sa school. Tinadagdag po natin yan sa ating mga pasweldo. Sa mga empleyado, Wala po akong tinatanggap dyan. Sinasabi ko sa inyo. 0, that's my commitment to the Lord. That's why when we trust God, we will rely on His name alone. His promises alone. Without being moved. Kaya ang take lang po natin ngayon is kahit na anong mangyari. Kaya nga ito, balik tayo dun sa story. So okay na. Nakita ng king
na kayang interpret ni Daniel yung dream. Kasi sinabi ni Daniel kung ano yung panaginip at sinabi niya rin yung interpretation. Kaya yung mga wise men, manghang-mangha sa kanya. Kaya to the point na akala nila na nakatira ang Diyos sa katawan ni Daniel. Anong ginawa ng king? Ginawa siyang prime minister. Ginawa siya isa sa mga leader ng country. At sabi ni King Nebuchadnezzar, ikaw na ang hahawak nito. Isang part ng malaking bahagi ng kingdom ni King Nebuchadnezzar. Sabi naman ni Daniel, mahal na hari, may mga tropa rin ako na matatalino, sabi niya. Filled with the Spirit of God, same Spirit na meron ako. Kaya pinasok niya yung mga tropa niya, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Ngayon, nung nilagay sila doon sa posisyon, alam naman natin yung story na sabihin na natin parang dahil sa dream, dahil sa pagiging proud ni King Nebuchadnezzar, nagtayo siya ng statue niya. Kasi yun yung panaginip niya. Statue niya, nilagay niya sa province, and alam natin yung story na sabi niya, kapag narinig niyo na yung tunog ng harp, lyre, and all kinds of instrument, everyone should bow down to the image that I created. Alam naman natin, si Hananiah, Mishael, sa Azarias, Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila nagbabaw. At may nagsumbong sa kanila. At alam naman natin, itong mga nagsusumbong, ito yung mga sip-sip sa hari. Hindi natin maalis yan. Lagi may ganun. Ano ho? Kaya pag pumasok ka ng politiko, hindi ito yung sinasabi, kasi ito ang politiko sa Pilipinas, lagi nilang sinasabi, dapat marunong ka makipaglaro. Dapat marunong ka makapaglaro. Si Daniel, saka yung mga tropa ni Daniel, hindi sila nakipaglaro, pero andun sila sa posisyon. Pastor, hindi uubra sa Pilipinas yan. Who knows? Kaya if you are called in politics, know your position. Know your position in the Lord. Hindi sila nag-compromise. Huwag nating tutularan yung mga, ito, hindi to paninira, pero it's the truth. Yung mga Villanueva. Binoto ko sila kasi Kristiyano sila. Pero at the end, they're not living in accordance to the Word. And sometimes ginagamit pa nila yung church, kaya nasisira ang church. Kaya wala nang gustong pumunta sa church. Kaya kapag tinawag kang pastor, ay, pastor, nandidiri na sila sa pastor ngayon. Tama? Takot na sila sa pastor kasi wala, sinira na ng mga ganitong tao eh. Kaya alam niyo po, we cannot compromise. Kaya ito, si Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego, naka-assign sila sa province ng Babylon. Di sila lumuluhod at itong mga sip-sip, sinumbong sila Shadrach, Meshach, Abednego sa hari. Ito naman si hari, galit na galit. At sabi niya, alam niyo bang susunugin kayo kapag hindi kayo sumunod? Ito yung sabi sa-summarize ko na lang kasi kulang na tayo sa oras. Sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, mahal na hari, sabi niya, kahit na anong sabihin mo, hindi kami luluhod sa Diyos-Diyos ang ginawa mo. Dahil alam namin na ang Diyos namin ang magliligtas sa amin sa kamay mo. Kasi sabi ni Hari, sinong Diyos ang pwede magligtas sa inyo sa kamay ko? Sabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego, ang Diyos namin ang magliligtas sa kamay ninyo. At sabi nila, mahal na hari, ito yung gusto kong alamin mo, na kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi kami luluhod sa Diyos-Diyosan mo. Ngayon, hindi nagsalita si Hari, King Nebuchadnezzar, sabi niya, i-prepare nyo yung sunugan at painitin nyo ito ng 7 beses. We all know the story. Shadrach, Meshach, and Abednego were not afraid to die. They were not afraid to die because they know
If it's their time, they're going to be burned. If it's not their time, God is going to save them. Just so you know, in Romans time, ginawa nilang entertainment ang mga Kristiyano na ilalagay sa isang arena, gitna, at magpapakawala sila ng mga lion. You see, God can save them as well, but it's already their time. Ngayon nagtataka yung mga Caesars during the time of the Romans, bakit yung mga pinapatay na Kristiyano doon, they always have the smile on their face. Yun yung natagpuan nila. Actually, nakasulat ito sa history. Nakita nila yung mga Kristiyano, they're always smiling in time of death. At hindi ito maintindihan ng mga tao. Hindi ito maintindihan ng mga kasi because before they are going to die, God already lifted up their spirit and saved them. And when Daniel, hindi pala kasama si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego were burned, 3 lang sila, at dun sa loob, nakita ng mga tao at nagbabantay ng pugon na 4 yung naglalakad sa kalagitnaan ng apoy. At sabi ni King Nebuchadnezzar, bakit yung isa parang nakasama ng, sabi ni King Nebuchadnezzar doon sa mga kawal niya, hindi ba 3 lang yung nilagay niyo doon? Bakit 4 sila? At yung pang-4 parang anak ng Diyos. Even King Nebuchadnezzar recognized Jesus at that time. Why is it like He is a son of God? Kaya nga nung tinawag sila palabas, sabi ni King Nebuchadnezzar, come out, and I know that your God is true. And anyone who will despise or rebel against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego should be punished. And they prove that their God is true. And because of that, natigil yung idolatry pinagawa ni King Nebuchadnezzar in his land because of them. Change, look at me, change happens when we believe in the Word. Change happens if we follow the Word. Change will happen in our land, mga tinawag po sa politics sa inyo, if you will not compromise. Pastor, baka pag hindi kami nag-compromise, sasabihin ng mga politicians, pag hindi kami nakipaglaro, baka patayin kami. It's okay to die practicing the truth, and you will surely be saved, than to live compromising and go to hell eventually. Amen? Today, ang gusto ko lang pong ibigay sa bawat isa sa atin is when trust in the Lord with all of your heart. Do not be moved by the ways of the world. Isaiah 40, verse 31. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Trust in the Lord with all your heart. And today, you may have problems. You may have circumstances. You may have a lot of things to think about. But this I will tell you, magtiwala po tayo sa Panginoon. Amen? Kaya ang isasuggest ko lang sa inyo, para pagkatiwalaan niyo ang Panginoon, sabihin niyo sa sarili niyo, pagod na ako sa problema. Amen? Sige po, lahat tayo tumayo na. Habang tumatayo kayo, gusto ko isipin niyo yung problema niyo. Lord, pagod na ako dito sa problemang ito. Amen? So that you will fully give that problem to the Lord. Pastor, hindi ko pa mabigay kasi medyo natatakot pa ako. Nanginginig pa yung mga tuhod ko. Kinakabahan pa ako sa tuwing haharap ako. Just tell the Lord, Lord, help me to overcome. The Lord will give you time. And in that time na sobrang pagod mong wala ka nang maiyak,
Pagod na pagod ka ng umiyak to the point na wala ka lang maiyak. And I'm telling you the truth, God is going to save you at that time. So why today, let's give our hearts to the Lord and tell Him your concern. Come on, let's pray to God. Meron kayong problema sa health, problema sa pera, problema sa situation, may problema kayo sa family, restoration, deliverance, and all. You tell the Lord, Lord, I'm tired. I pray, Lord, na may you save me, Lord, from this time. Alam po namin, Panginoon, na Ikaw po ang magbibigay sa amin ng kaligtasan. Kaya ngayong araw na ito, Lord God, ay patuloy po namin itong binibigay sa inyo. Kayo na lang pong bahala sa amin, Lord. And Lord, we pray, help us to have confidence in you. And the confidence, Lord God, that when we ask something, Lord, you will answer it, Lord, because we ask in faith. And truly, O Lord, you have said in your word that those who have faith like a mustard seed will do and receive miracles. We thank you, O God, for this day, and we just want to bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Have we learned something today? God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.